Una, pagtalikod sa tunay na daan. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at hihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ikalawa, kawalang kaayusan. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin nito. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Ikatlo, paglamig ng pag-ibig sa Diyos. At dahil sa pagsagana ng katalampasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ikaapat, pag-uusig sa mga Kristiyano. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ikalima, ipinangangaral ang ebanghelyo sa mga dulo ng mundo. At ipinangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Ika-anim, pagkalito sa pagitan ng mabuti at masama. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Ikapito, mga digmaan. At kung mga karinig kayo ng mga digmaan at ng mga alingawngaw ng mga digmaan, ay huwag kayong mga gulumihanan. Ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari, datapot hindi pa ang wakas. Ikawalo, pagkakatulad sa mga araw ni Noe. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip.